maglingkod ng may katapatan sa iyong kaharian. Pagpalain mo po ang bawat isa na nagbigay ng panahon upang hanapin ka, upang pakinggan ka. Ang bukas na langit sa dakong ito po, Panginoon, ay aming maranasan at masaksihan. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabi, praise the Lord. Amen. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang katabi. Sabihin mo sa kanya, mabuhay ka para sa Diyos. Last Sunday po ay tinalakay natin yung last part ng Ephesians chapter 6, mga payo, mga pieces of advice, released o binigay sa atin ni Apostol Pablo upang tayo po ay mabuhay na maayos sa ating lipunan. At ang mga payong ito ay buo sapagkat simula sa mga pamilya, nanay, tatay, binigyan ng advice. Pati yung mga pinamumunuan, yung mga servants. Katulad po ng nabanggit ko last Sunday, si Onesimus ay isang alipin ni Philemon. Titus yung nabanggit ko last Sunday, kaya kinukorek ko po ngayon. At binigyan siya ng advice ni Paul na magbalik doon sa kanyang amo na pinaglilingkuran. At ang sulat niya naman kay Philemon, tanggapin si Onesimus na may maluwag na loob, hindi as stowaway or runaway servant, but as brother, sapagkat siya ngayon ay tumanggap na sa Panginoon. So, payo sa pamilya, payo sa pinamumunuan, at payo sa mga pinuno, doon sa mga nangunguna, mga leaders. Binigyan sila ng advice ni Paul na maging makatarungan. At lalong-lalo na sa atin na mga pawan ng kaharian. Tayo yung mga soldiers ng Panginoon. Tayo yung mga kawal ng Panginoon na dapat tayo ay gumamit ng tinatawag nating armor of God in order for us to become victorious, in order for us to become successful in life bilang mga lingkod ng Panginoon. Ngayong umaga, idudugtong po natin ang ating tatalakayin sa unang bahagi ng Book of Philippians, sa chapter 1, sabi diyan, for to me to live is Christ and to die is gain. Ito po yung pinamagatan nating living and dying for the King of Kings. Ready ka ba na ikaw ay mabuhay para sa Kanya? Ready ka ba na hanggang kamatayan, naglilingkod ka sa Kanya? Sabihin mo sa katain mo, patunayan mo. Sa Tagalog, ang sabi, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at ang kamatayan ay pakinabang. So dito sa mga talatang ito, talagang matindi, matibay, at matapang ang pangungusap ni Apostol Pablo, isang tunay na desisyon ng naglilingkod sa Panginoon. Sa The Living Bible, ang sabi diyan, for to me, living means opportunities for Christ. And dying, well, that's better yet. Parang gana, gain para sa Kanya. At ito po ay sinulat ni Apostol Pablo habang siya po ay nakakulong doon sa Roma. Kaya ito po ay tinatawag na prison epistle para sa mga miyembro, mga katugangan, kapatiran sa Philippi. At ang Philippi na ito ay isang colony, Roman colony sa lalawigan ng Macedonia. Ngayon, ang tawag sa Macedonia, Northern Greece. Kaya mga Greek ang mga tao dito. At itong Philippian church na ito is the first Christian community na naitatag ni Apostol Pablo sa Europe. Taong around 49 to 51 after the death of Christ or Anno Domini or Year of the Lord. During his second missionary journey. Mababasa po yan sa Acts 16. At ang kanyang mga dahilan ng kanyang pagkakasulat na ito is to thank the Philippians. Pasalamatan itong mga Philippians. Bakit? Sapagkat sila po ay nagbibigay ng support. Para bagang mga dito sa atin, pag merong mag-outreach, magbibigay ka ng financial support. Magbibigay ka ng snacks, ng pagkain. Yan po ang ginagawa nito mga Philippians na ito kay Pablo. Yan po yung mababasa sa chapter 4, verse 10 hanggang 19. Not only to thank the Philippians, but to encourage them to stand firm. Sila'y manindigan, maging matibay sa pananampalataya kahit merong mga persecution.
Yan po ay binanggit sa verse 27 hanggang 30 ng Philippians 1. Tayo rin ay dumadaan sa mga ganitong sitwasyon. Tayo rin ay minsan nape-persecute, minsan napagsasabihan, minsan tayo po ay nakakantiwan. Pero in spite ng ating mga pinagdadaanan, sabihin mo sa katayin mo, maging matibay ka sa Panginoon. Another is to exhort them about unity, about humility, and about joy in Christ. Ipinapaliwanag sa kanila ni Apostol Pablo yung pagkakaroon ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, at kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ba kanta, ano? Ang paglingkod sa kagurang ganda, may pakinabang, nawa, masakit, pero maugma. Igwa kang fulfillment, meron kang satisfaction sa iyong puso. Kahit medyo napapagod ka, kahit medyo merong sakripisyo, pero ang nakikita doon yung kagalakan, yung joy. And everybody say, why? Because joy is the fruit of the Holy Spirit. Galing po yan sa banal na Espiritu. And another is to update them about his personal situation and about the situation of Epaphroditus na sinugo ng mga Philippians para maglingkod kay Pablo. Parang meron silang representative, pinapunta kay Paul para magminister, para maglingkod kay Pablo. Binanggit po yan sa chapter 2, verse 25 hanggang 30 about Epaphroditus. In short, in summary, ito po ay nagpapatungkol sa tunay na kagalakan na makakamtan sa paglilingkod sa kagurangnan. Ikaw ba ay handang maglingkod sa Kanya? Sinasabi ko sa iyo, kapatid, merong kaganakan sa naglilingkod sa Kanyang kaharian. Sabi nyo sa katayin mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Ano man ang kalagayan, kahit pa sa gitna ng labanan, sa gitna ng bilangguan, sa gitna ng paghihirap, o kaya kamatayan, merong kagalakan sa paglilingkod sa Kanyang kaharian. Kaya dito, ini-emphasize ni Apostol Pablo ang pagkakaisa ng iglesia. Pagkakaloob ng kaloob ni Kristo sa iglesia. Paglago tungo sa kaganapan sa ating Panginoon. So ang lahat ng ito, ma-attain po natin. Makukuha natin, maaabot natin kapag tayo po ay malugod na naglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan po natin sa panahon ngayon. Sabi ng isang author, maraming nagsasabi, Lord, use me. Pero bibihirang nagsasabing, Lord, break me. Before the Lord gamitin ka, kinakailangan basagin ka. In short, complete surrender. Sabi pa dyan, kung gusto mo ng pleasure, kasi masaya ang buhay, humanda ka sa pressure. Meron talagang pressure na darating. Sa ating buhay mismo, sa ating pamilya, merong mga laban kang hinaharap. Merong mga pressure sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, o sa iyong assignment, o kaya sa ministry na iyong hinahawakan. Pero ang sabi diyan, ang tunay na paglilingkod, talagang totoong may kakabit na pagod. Talagang merong pagal. Pero, sabi nga natin, kahit mapagal, mauma. Sa Diyos, ang paglilingkod ay hindi lamang isang desisyon, kundi ito po ay isang dedikasyon ng buhay. Pag sinabi nating buhay na dedicated, handang ibigay hanggang dulo. Nagirumduman ko sa istorya kay itong duwang mag-amigo. So, manok, tapos itong uring. Sabi kang manok, ako ngay amigoy, ugmaan ako na may tao ko ang sugok sa sakuyang among. Iyan ang sakuyang commitment, iyan ang sakuyang paglilingkod sa iya. Piglurolantas sa iyang sugo, pigibong pamahawan. Sabi man kanuring, ako human. Ang sakuyang ang commitment sa sakuyang among. Sa maabot na okasyon, arugo na ngayon ka. Gigibuhon nga akong lechon. Ang ibig sabihin, ang kanyang commitment, paglilingkod sa kanyang Panginoon, handa siyang ibigay ang kanyang buhay. Yan po ang tunay na commitment. Na makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo ng kanyang sinabi, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At ang kamatayan
ay pakinabang. Because for me, to live is Christ, and to die is gain. In other words, puon sa pagkabuhay, hanggang sa imong lubungan, ready ka, handa ka, na ikaw ay maglingkod sa kagurangnan. Ang tanong, are you willing to live? Are you willing to die for the King of Kings? Yan po ay ating sasagutin. Yan po ay ating personal na pagdidesisyonan sapagkat dito makikita po natin sa isang talata na ito na napakayaman at napakalawak that St. Paul or Apostle Paul is having a purpose of life for Christ, a power of life for Christ, and a passion in life for Christ. Tatlong P. Purpose, power, and passion. At ang lahat ng ito, makikita sa buhay mo kapag ikaw ay total na committed sa Panginoon. Kapag siya ang number one sa buhay mo. Kapag siya ang priority sa buhay mo. Alam mo ang iyong layunin. Kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Merong patalastas na ganyan. Kung ikaw ay tatanungin, ang iyong efforts, ang iyong pagtatrabaho, ang iyong pagninegosyo, ang iyong pagkabuhay, what for? Kapag hindi mo nalaman ang layunin ng iyong buhay, ikaw ang pinakamalungkot na tao. Tayo raw yung pinakamalungkot na tao pag hindi natin alam kung anong purpose, bakit ka nandyan. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, dapat maging malinaw po ito sa atin na tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa para sa Diyos na naglikha ng langit at lupa. At merong power po, merong kapangyarihan sa buhay na isinurrender sa Panginoon. At makikita dyan ang iyong passion, ang iyong energy, ang iyong enthusiasm sa paglilingkod sa Panginoon. Paano mo ma-identify kung ang tao ay wala ng passion, wala ng purpose, hindi na siya purpose-driven? Ito yung mga tanda. Tigugakan ka na magbasa ng Bible, tigugakan na kita mag-attend sa church, tigugakan na kita mag-pray. Kapatid, kapag yan ay nararanasan mo, sabihin mo sa katayin mo, warning. Bantayan po natin sapagkat yan ang mga tanda na ikaw ay lumalayo na sa Panginoon. Pero ito nararamdaman para ano? Para tayo po ay maturuan. Na tayo ay maging aware na pag narisa mong araw ng kanang buhay, dahil ka na papapamigbi, magpamigbi ka lugod. Hindi ka na papasimba, magsimba ka lugod. Dahil ka na papa-offering, mag-offering ka lugod. Yan ang tanda na ikaw ay kinakausap ng Panginoon at binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Somebody say, thank you, Lord. So, the purpose of life, our goal, our aspiration, ang sabi dyan, letter A, to live for Christ. Mabuhay para kay Kristo. Lagi nating binabanggit, ang ating priority, ang Panginoon. Ang priority sa buhay, your God, your family, and your ministry. Ang una sa lahat ay ang Panginoon. Siya ang iyong dapat uunahin. Ano ang kanyang desisyon? For to me, to live is Christ. Gusto niyang mabuhay para kay Kristo. Nangangahulugan na sa buhay ni Apostol Pablo, ang purpose na ito ay napakalinaw sa kanya. Ang identity niya na mabuhay sa Panginoon ay malinaw sa kanya. At ang kanyang misyon sa sanlibutan na ito, nakafocus sa Panginoon. Christ-centered, hindi siya personal-centered. Kasi minsan ang tao ang laging inuuna ang kanyang sarili. Meron bagang kataga ano? Bayan muna bago sarili. In short, yung ready to serve, ready na maglingkod. Sa atin naman, ang Panginoon ang inuuna natin. Siya ang ating priority. Kaya nga, pag ikaw ay hindi na nagpipray, ibig sabihin, hindi na siya ang iyong priority. Kapag ikaw hindi na nagbabasa ng Word of God, ibig sabihin, hindi na siya ang iyong priority. Kapag ikaw hindi na nagsisimba, ibig sabihin, hindi siya ang iyong priority. Bakit? Ang inuuna mo na yung pansarili. Dahil makasimba na may bigbantayan. Dahil makasimba na may negosyo. Dahil makasimba na questioning dudumanan na parte. O ano man na importante. Mga kapatid, let's have Jesus. Let Jesus be the priority
of this life. Katulad ni Apostol Pablo, ang kanyang buhay is no longer about his personal ambition or personal comfort. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang action, ang kanyang goal, isang relationship na rooted sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagluluwalhati sa ating Panginoon. Mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong ganoon na commitment, yun ang patunay na ikaw ay nasa kamay ng Diyos na buhay. Sa Luke 9:23, meron diyang binanggit, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. What does it mean? It means you have to die to yourself and you have to live in Christ. Sino man ang nagnanais na maging tagasunod ng Panginoon, kinakailangan kalimutan niya ang kanyang sarili. Dahil man itong, dahil mo nabisto, anong ngaran mo? Dahil ko aram. Dahil bagong araw kayo ito. Ang ibig sabihin ng kalimutan ang iyong sarili, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, yourself is no longer the number one. Hindi na yung sarili mo ang masusunod, kundi ang Panginoon na ang masusunod. Hindi na ang iyong sarili ang priority, kundi ang Panginoon na ang magiging priority mo sa buhay. Bago ka nagtrabaho, nag-pray ka. Bago ka nagluwas ng harog, nagbasa ka ng Word of God. Mga patunay na tayo ay merong malalim na commitment sa Panginoon. And it requires dying on the cross. Say that word, cross. When we say cross, it symbolizes death. Kinakailangan mamatay ka sa iyong sarili. Ibig sabihin niyo mga kapatid, ang priority si Lord talaga. Sabi diyan, take up their cross daily and follow me. And this cross is a personal cross. Individual cross ito, kanya-kanya, hindi pwedeng pasa na daw yung cross ko, share kita, tuwagin ako. No, mga kapatid. Ang sabi diyan, whoever wants to be my disciple must deny himself or themselves, take up your cross daily and follow me. You cannot follow Christ if you are not ready to take up the cross. You cannot follow Christ if you will not deny yourself. First, you need to deny. Ibig sabihin siya na ang number one sa buhay mo. Number two, you need to die by the cross. And then at that very moment, you can follow Christ. Without those things, you will never have the opportunity to follow Christ. Sabi mo sa katahin mo, tatandaan natin yan. In fact, sa Galatians 2:20, ang sabi ng Word of God, I have been crucified with Christ. Ito, talagang hayag-hayagan na. Very clear, emphatic. I have been crucified with Christ. Ako ay naipako ng kasama ni Kristo. And he considered himself, I no longer live, hindi na ako buhay ngayon, patay na ako dyan, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Meron mo siyang dahilan kung bakit siya ay handang mamatay para sa kanyang sariling buhay. Sabi niyo po, bakit? Sapagkat si Kristo ang unang namatay para sa kanya. Handa siya magbigay ng kanyang pagmamahal, hindi dahil mahal niya ang Diyos, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa kanya. Handa siyang maglingkod sa Panginoon ng langit, sapagkat ang Panginoon ang unang nag-minister sa atin. Sabi nun sa katayin mo, pinatawad niya ang iyong kasalanan. Sa kabila, binayaran niya ang iyong kasamaan. Sa likuran, sabihin mo, namatay siya alang-alang sa iyo. Sa harapan sabihin mo, siya ang replacement mo. Kung siya ang replacement natin, mga kapatid, let this life become the replacement. Itong buhay na nasa kamay ng Panginoon, ang ating harapin ngayon. Lalong-lalo na, matindi ang mangyayari ngayon sa Middle East. Mga kapatid, sabi nga ng iba, ito na ba ang sinyales? Ito na ba ang tanda? Sa Matthew 24, binanggit ho yan. Mga signs na darating sa pagbabalik ng Panginoon. Sa Corinthians 5:15, ang sabi ng Word of God, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Si Kristo namatay para sa lahat, para sa atin. May kapangyarihan ang kanyang kamatayan sa lahat ng sumasampalataya sa kanya.
Kaya yung mga tumanggap sa Kanya, dapat mabuhay hindi para sa sarili, kundi para sa may likha ng langit at lupa. Para sa Panginoon, hanggang kamatayan. Iba akong lagi rumduman ng pastor, si Pastor Batukan, sabi niya, ang buhay ko ngayon ini, gagamitin ko sa paglingkod sa Kagurahan hanggang sa ako magadan. Buot sabihin, total commitment, mga kapatid. Ilan kaya sa atin dito ang makapagsasabi, I am willing to serve the Lord until the last breath of my life. Kung ikaw yung magsabi kang, thank you, Lord. Sa Romans 14:7 and 8, ang sabi ng Word of God, for none of us lives for ourselves alone. And none of us dies for ourselves alone. Hindi ka nabubuhay para sa sarili. Hindi ka namamatay para sa sarili. Ang sabi diyan, kung ikaw ay mabuhay, mabuhay ka sa Panginoon. Kung ikaw ay mamatay, mamatay ka para sa Panginoon. In short, whether we live or die, we belong to the Lord. Amen? Kasama natin ang Diyos. Ang buhay na yan, para sa Kanya, siya ay para sa iyo. We belong to the Lord belongs to us. Somebody shouts, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pangalawa, not only to live for Christ, but to reflect Christ. Isalamin mo, ipakita mo ang larawan ni Kristo sa pamagitan ng mukha mo. Sabi niya, for to me, to live is Christ. In other words, mga kapatid, His purpose was not just ministry. It was Christ Himself ang kanyang purpose sa buhay na ito. Christ was His message. Ang Panginoong Jesus ang kanyang mensahe, ang Panginoong Jesus ang kanyang modelo, ang Panginoong Jesus ang kanyang motivation. Mga kapatid, kapag si Jesus ang modelo mo, hindi ka masisingkong. Sabi niyo po bakit? Perfect ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Book of Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag nakakakita ka ng tao na nakaka-discourage, huwag mo siyang tingnan. Huwag siyang pagfokusan mo, ang pagfokusan mo ang Panginoon. Sapagkat hindi ka mawawala. Hindi ka masisira. Let the Lord be your message. Let the Lord be your model. Let the Lord be your motivation in your life, in whatever undertaking we have in this life. Hayaan natin ng Panginoon ang ating tinitingnan. He reflected the character of Christ, the humility of Christ, the love of Christ, the sacrifice of Christ, and even the obedience of the Lord Jesus Christ. Maganda, sinabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ang tindi ang tapang. Kung ako garong masupong baka ma-imitate sa kuya, so medyo sala-sala. Pero nakikita natin dito yung maturity ng pananampalataya ni Paul. Imitate me as I imitate Christ. Very sure siya na ang kanyang ginagaya talaga ay ang Panginoon. At yun ang dapat na makita sa atin ngayon. Ang Panginoon nagbibigay sa iyo at sa akin ng pangalawang pagkakataon na tanggapin natin na tayo ay kinakailangang lumago sa pananampalataya upang sa ganun, tayo ay maging kamukha ng ating manlilikha. Romans 8:29, pakibasa. For those He also predestined to be conformed to the image of His Son. Dito makikita mo na meron talagang alam ang Diyos tungkol sa iyo na siya ay inihahanda ka na na maging kamukha, to be conformed to the image of His Son. Say that word, image. Amen. You were created in the image of God, at ang pagkakalikha sa atin na ito, merong layunin na tayo ay mag-image ng ating Panginoon. Dapat yung larawan natin, yung ating pag-uugali, maging kamukha ng pag-uugali ng Panginoon. Sa Matthew 5:16, basahin natin, sabay-sabay. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yung light na ito, binanggit ng Biblia, Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Pero pagdating sa Matthew 5:16, sabi ng Panginoon, sa unahan na verse niya lang sabi, you are the light of the world. Meron pa ngayon na isa, you are the salt of the earth. And then pagdating sa 16, ang sabi ng Panginoon, let your light shine before others, that they may see your good works or good deeds and glorify your Father which is in heaven. Hayaan mong ikaw ay magliwanag. Paano? Sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa.
sa pamamagitan ng iyong mabubuting salita, sa pamamagitan ng iyong mabubuting bagay sa iyong buhay. At ang lahat ng ito, mga kapatid, nagkakalakip-lakip upang magbigay luwalhati sa Diyos na ating pinasasalamatan sa buhay. Sabi nga sa Philippians 2:5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Merong mindset na katulad ng mindset ng Panginoon. Ano ang mindset ng Panginoon? To become obedient to His Father. To work while God is working, ang Ama ay nagtatrabaho, at ang tinatrabaho niya kung ano ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. At ang kanyang pagkain ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Napakaganda, mga kapatid, ng iyong target sa buhay, magkaroon ng mindset katulad ng Panginoon. Sabihin niyo, how? Ano man ang iyong nilalagay sa isip, yung bagay na mga mabubuti, mga tama, mga karapat-dapat, mga kaibig-ibig, think about these things. Pag iyan ay naitanim natin sa ating espiritu, sa ating isipan, sa ating puso, mga kapatid, natitiyak ko, lalabas yan sa ating mga salita. Lalabas yan sa ating pag-uugali. Think about these things. Sabi ko sa Philippians 4:8, whatever is good, whatever is pure, whatever is lovely, think about these things. Yun ang pag-focus. Huwag kang mag-meditate, huwag kang mag-focus doon sa mga masama, mga maraon, mga daindata. Huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka sa tama, mag-focus ka doon sa maganda, mag-focus ka doon sa kaibig-ibig, mag-focus ka sa mga bagay na banal. At lahat ng ito, kung ano ang naipasok mo sa iyong puso at isipan, mga kapatid, yan ay lalabas sa iyong dagan. Letter C, to preach Christ. Yung mabuhay para kay Kristo ay nangangahulugan na ikaw ay handa na magbahagi tungkol sa Ebanghelyo. Sabi niya, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay. It is an opportunity para para maihayag ang Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, nakakulong, nasa laya, lahat, mga kapatid, nagpipreach siya. Paul saw his continued life. Nakikita niya kanyang buhay as a continued life, as a means to preach the gospel, disciple believers, so strengthen the church. Yun ang nakikita niyang buhay. Kaya binanggit niya nga sa Romans 1:14 kung ano ang kanyang burden. Say that word, burden. Ito yung kanyang dala-dala. Ito yung kanyang, kumbaga sa commitment. Ito yung kanyang baggage. Ito yung kanyang paniniwala. Ano ang sabi niya? Pakibasa. I am all the wise and the unwise. So as much as it is, I have read and preached the gospel to you that are at Rome also. kada makakita niya ng mga tao, Greek man yan, barbarian man yan, Hudyo man yan, tingin niya sa mga tao makaka-encounter niya, may utang siya. Siyempre, pag may utang, dapat magbayad. Sabi ni Paul, I am a debtor, both to the Greeks, barbarians, to the wise, unwise, so as much as in me, sabi diyan, I am ready to preach the gospel. To you that are at Rome also. Ang kanyang utang, hindi naman yung pera, hindi naman yung wealth, ang kanyang utang yung gospel. Bakit? Sapagkat alam niya na siya ay merong katungkulan na maghayag ng salita ng Panginoon. At ikaw, tayo, bilang mga tagasunod ni Kristo, binigyan tayong mandate. Say that word, mandate. Sabi sa Matthew 28, sabi diyan, mga kapatid, Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. Behold, I will be with you until the end. Gusto mong kasama mo si Lord until the end? Preach the gospel. Make disciples. Teach. At ang napakaganda, sabi doon, sa unang mga talata, sabi ng Panginoon, the authority sa heaven, sa sa earth, nasa akin na. Kaya, pinahahayo ko kayo. Ibig sabihin, yung authority na binigay ng Ama kay Jesus, mga kapatid, ay nasa Kanya na, at ngayon, itinetransfer niya, ino-authorize niya tayo na mag-disciple. Kaya bilang magulang, your authority, your mandate
is to disciple your children. Kung meron kang makuapo, pati sa makuapo, iba mo. Kung ikaw ay nag-outreach, that is your mandate na magpahayag ng Ebanghelyo. At sa pagpapahayag, merong tatlong paraan. Ilan? By your life, nakikita sa iyong liwanag. By your lips, sa pamagitan ng iyong mga sinasabi, sa pamagitan ng iyong mga binabanggit sa iyong kapwa, and then by lips. Yung mga sinusulat mo, mga pinopost mo, dyan ay pwede kang maghayag ng Ebanghelyo. Naalala ko nung nasa college ako noon, ang goal ko noon, kada sarong daw may masiran ako ng Ebanghelyo. Minsan sa pag-share, may hindi talaga dyan, maniniwala. Sabi ko, okay lang, basta nakabayad na ako. Nasabi ko na, tanggapin man o hindi, anyway, ang iyong purpose may hayag. Corinthians 9:16, pakibasa. Ito ang sinabi ni Paul, kahabag-habag ako if I do not preach the gospel. Kapag hindi ko sinunod yung mandate ni Lord, kawawa ako. Woe unto me, sabi ni Pablo. So, mga kapatid, hayaan natin na ito ay maging bahagi ng ating buhay. Purpose ng ating buhay. To live for Christ. To preach Christ. 2 Timothy 4:2, pakibasa. Preach the word. Preach the word. Ito talagang hayag na sinabi, tahasan, sinabi. Pangaral mo. Maging handa ka. In season or out of season. Ang importante, lagi kang handa. Sabi ng isang author, ang buhay ay hiram lamang. Kaya gamiting mabuti at makabuluhan. So, yung buhay na yan, magiging complete. Magiging fulfilled kapag yan ay ginagamit natin para sa paglilingkod sa Diyos natin. Pangalawa, power of life in Christ. Ito yung effect, ito yung result. Kapag ikaw ay nakay Kristo, you have the power in Him. Sabi niya, because for me to live is Christ. Diyan ang nakikita ko yung power ng buhay na kasama si Kristo. Kapag ang Panginoon ang kasama natin, ang buhay na yan, very powerful ho yan. Sapagkat lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, nasa Kanya na, binibigay niya sa atin yung mandate, binibigay niya sa atin yung kapangyarihan. Kaya nga sa Luke 10:19, di ba? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to all the powers of the enemy, and nothing will harm you. Sabihin mo sa katain mo, nasa sayo na. Kaya nga, lagi binabagit, kung ang buhay mo, binigay mo sa Kanya, buhay niya, ibibigay niya sa'yo. Kapag ang buhay mo, sinuko mo sa Kanya, yung buhay niya, ibibigay niya sa'yo. Sabihin mo sa katain mo, hindi ka lugi sa Diyos. At ang kalakasan ito ni Apostol Pablo ay galing sa Panginoon Jesucristo. Because Jesus Christ is in him, malakas siya. Powerful siya. Kaya ikaw, tayo, na sumasampalataya sa Panginoon, tatandaan natin na because of the presence of God, mga kapatid, malakas ka. Amen? Malakas ka. Si Kristo ang iyong buhay, ang kanyang kaisipan, ang kanyang values, ang kanyang mission, ang kanyang purpose, ang Panginoon. And this union with Christ, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to endure suffering, to endure persecution, even imprisonment, even death. Kahit siya pinugutan, buhay siya. Sapagat ang sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. May biyaya. Bakit? Sapagat kasama niya ng Panginoon. Ibig sabihin, mabuhay, mamatay, kay Kristo siya. Kaya dapat tayo, ganun din. 2 Corinthians 12:9, pakibasa. I am highly crucified with Christ, and I am not worthy, but Christ lives in me. Yan, tayo po ay napako kasama ng Panginoon. At ang pagkapako na ito, ibig sabihin yan, death. Kaya yung kamatayan natin, mga kapatid, kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon, nung tinanggap mo siya, na-share sa'yo. Nung nagpabautismo ka, ininarawan mo yan. Kaya namatay, nilibing. Pagkatapos, yung muling pagkabuhay, yung pag-ahon. At pagkatapos yan, mga kapatid, temptation. Anong nangyari kay Jesus doon sa wilderness?
Pagkatapos na siyang bautismuhan doon sa river ng Jordan, pag-ahon ng Panginoon, mga kapatid, dinala siya sa wilderness. Tinento siya ni Satanas. At nung ikaw ay nagdesisyon na magpabautismo, sumunod sa Panginoon, mga kapatid, after that, mga temptation dumating. Pero ang maganda, kasama natin ang Diyos. Sabi niyo sa katayan mo, malakas ka. Malakas ka. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ang power na ito, na nakay Apostol Pablo, mga kapatid, is the presence of God. Lagi natin binabanggit, mga kapatid, ay the presence, His presence is the best defense. Next, ano pa sabi? Philippians 4:13. I can do all things through God who gives. Nandoon yung kapangyarihan, kaya mong gawin, kaya mong pagtagumpayan. Bakit? Ang nagpapalakas sa'yo, ang Panginoon. And that is the power of Christ in our lives. Somebody say, thank you, Lord. 2 Peter 1:3, pakibasa. His divine power has given us everything we need for a better life through our knowledge of Him. Tayo minsan, meron tayong justification, tao lang ako, mahina ako. Kaya ang nangyayari, talagang humihina tayo. Pero kung ang confession natin, ang kapangyarihan natin galing kay Kristo, magiging malakas ka. Kung ikaw man ay bumagsak, huwag mong fokusan yung pagbagsak. Huwag kang tumira sa iyong pagkabulog mo. Bumangon ka. Magpatuloy ka. Sapagat ang Panginoon nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sabi niya, His divine power has given us everything. Merong kapangyarihan na bibigay sa iyo ng lahat na yan. At pangalawa dyan is the power of the Holy Spirit. For to me, living means opportunities for Christ and dying, well, that's better yet. Sabi niya, Romans 8:11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, sabi nung sa katayin mo, in you. Nasa loob mo, kasama mo. In fact, nung sumampalataya ka, isinilyuhan ka ng banal na Espiritu. Kaya, your body, sabi sa Corinthians 3:16, is the living temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in you. Pastor, hindi ko maramdaman. Kung hindi mo nararamdaman, hanapin mo ang Panginoon sapagkat ang naghahanap nakakasuko. Tawagin mo sapagkat ang nagtumatawag tinutugol. Katukan mo sapagkat ang kumakatok pinagbubuksan. Mararamdaman mo, makikita mo ang kanyang kapangyarihan. So, yung sa tayo mo, tatandaan mo yan. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So, merong nabubuhay, merong nananahan sa atin na banal na Espiritu. Kaya nga yung aswang na nagmamali-mali, na born again siya. Dati, makeup itim na kapangyarihan siya. Nung na-born again siya, na-convert siya, nagpastor siya. Sabi niya, so time na yaon siya sa kanigluman, kapag may nasasabat siya mga aki ng kagurang na, may liwanag sa indang mga nalangko. Why? Because of the presence of the Holy Spirit. Sometimes hindi mo yan nararamdaman. Pero, mga kapatid, totoo po yan. Sabihin mo sa katayin mo, kasama natin ang Diyos. Kaya si Esteban, habang siya'y binabato, nagliliwanag ang kanyang mukha. Habang siya'y pinapatay, mga kapatid, ang nakita ng maraming tao sa kanya, yung liwanag, yung glory ng Panginoon. At habang siya ay pinapatay, dahil sa kanyang pananampalataya, ang nakikita niya bukas na langit. Ano ang sabi ni Esteban? Nakita ko ang trono ng Diyos, nandun ang Diyos sa kanyang trono. Si Jesus, nasa kanan ng trono, nakatayo. Why? Because Jesus is uploading. Ina-upload niya yung faith na pinapakita ni Esteban. Kaya mga kapatid, sabi sa Ephesians, Panginoon nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon. Pero that time, tumayo siya. And everybody say, why? He is approving the kind of faith Stephen has. Somebody say hallelujah. Sa Acts 9:17, ang sabi niya, then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Kinakailangan nating maunawaan ito
na ang Holy Spirit, meron tayong tinatawag na feeling of the Holy Spirit. Merong indwelling of the Holy Spirit. If the Holy Spirit dwells in you, you need, mga kapatid, to recognize na ang buhay na yan could be filled by the Holy Spirit. Paano mo masasabi ng buhay mo punong-puno? Paano mo masasabi ng buhay mo puspos ng banal na Espiritu? Hanggang liong ng pastor. Hanggang yaw ng egdi, sabay ko yan. Hanggang yaw ng egdi, palampas na nga yan. Kapatid, hindi ganyan. Ang buhay na punong-puno o puspos ng banal na Espiritu ay nahahalata. Sabi niyo paano? You have joy, you have peace, patience, love, etc., etc. Yung 9 na fruit na yun ang makikita. Umaapaw sa'yo, dumadaloy sa'yo, nakikita sa'yo, nahahayag sa'yo, sapagkat ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Kahit hindi ka naka-smile, tingin sa'yo ng mga kaharap mo naka-smile ka at nagliliwanag ka. Why? Because you are filled with the Holy Spirit of God. At pwedeng mangyari yan. At yan ay nangyayari sa'yo. Amen? Philippians 1:19, anong sabi? For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus, what has happened to me will turn out for my good. Provision of the Spirit of Jesus. Meron pala na provision of the Spirit of Jesus. At yung Spirit na ito ng Panginoon, ng Holy Spirit na ito, mga kapatid, ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng deliverance. Say that word, deliverance. Dapat tayo, mga kapatid, nakakalaya. Maraming mga bagay na umaalipin sa iyo, maaaring yan ay gadget, maaaring yan ay kasakiman, maaaring yan ay kahugakan, maaaring yan ay kawalan ng commitment. Mga kapatid, you need na makalaya sa ganito. You need deliverance doon sa mga umaalipin sa iyo. At sino ang magpapalaya? Ang Panginoon ang magpapalaya. John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yan ang verse natin dyan. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi mo sa tayo, malaya ka na. Sabi ng isang author, ang buhay natin ay isang tang-ilaw, dapat nagliliwanag at nagbibigay adlaw. So, hayaan natin ang ating buhay magliwanag. Sapagat totoo naman, you are the light of the world. Why? Because the world is in the darkness. You are the salt of the earth. Why? Because the earth is rotting. You give blood sa sanlibutan na mapait, sa sanlibutan na magulo. Ikaw ang nagbibigay, nagsisilbing liwanag at lasa sa buhay na ito. And finally, last, passion and life. Your excitement, your energy, your zeal sa paglilingkod, mga kapatid. Makikita sa talatang ito, yung passion na nandoon sa puso ni Apostol Pablo. Passion to honor Christ. Sabi sa The Message, alive, I'm Christ's messenger. Dead, I'm His reward. Ang tindi ng kanyang passion sa Panginoon. Ready to die for the Lord. Ready to honor the name of the Lord. At kung meron kang i-honor, mga kapatid, ang Diyos na i-honor mo. Sa lahat ng iyong ginagawa, paglilingkod o pagsisilbi, the question is it honorable? Is it honoring the name of the Lord? Kaya kung ikaw ay merong gagawin na isang desisyon, na parang nagduduwa-duwa ka, ang itatanong mo, ito ba ay magbibigay luwalhati sa Kanya? Kung ang answer ay yes, sabihin sa tayo mo, go on. Kaya nga sabi sa Corinthians 10:31, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Yan ang pinaka-sentro ng iyong paggawa, ng iyong paglilingkod, ng iyong pagkabuhay, to glorify the name of the Lord. Passion to honor Christ. Romans 14:8, pakibasa. You live for the Lord, and if you die, you die for the Lord. So whether you live or die, we belong to the Lord. So dito makikita mo yung kung mabuhay ka sa Panginoon, kung mamatay ka sa Panginoon, whether we live or we die, we belong to the Lord. Napakaganda ng iyong buhay ay totally committed sa Panginoon. Philippians 3:7-8, pakibasa. Whatever is to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus.
Ang background kasi ni Paul, mga kapatid, siya ay isang lawyer. Si Paul ay matalino. Siya ay talagang aral under the tutelage of Gamaliel, si Apostol Pablo. Talagang kung titingnan mo sa community, mataas ang kanyang katungkulan. Kinikilala, ginagalang. Pero lahat yun, yung kanyang kaalaman, yung kanyang kapangyarihan, ang sabi diyan, I now consider loss for the sake of Christ. Ibig sabihin, sinuko niya lahat. Nilagay niya lahat sa paanan ng Panginoon, yung kanyang katayugan, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaalaman. Lahat sinurrender niya sa Panginoon, pati yung kanyang buhay na masyadong tradisyonal, masyadong relihiyoso, sumusunod sa kanyang lumang pananampalataya, pumapatay ng mga tagasunod ni Kristo. Lahat po ito, sinurrender niya kay Kristo. Anong sabi niya? I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Total surrender. Yung nakita mo na mas mahalaga ito, pinagpalit mo. Parang ganun sa istorya ng Panginoon. Merong isang manlalakbay, naghahanap siya. Yung pearl of great price. Nung makita niya yung pearl of great price na ito, lahat ng kanyang ari-arian, binenta niya lahat. Mabili niya lang yung perlas na yon na napakatindi. Yun po ang katulad nitong ginawa na ito ni Apostol Pablo. Kapatid, tanong ko sa iyo, ano ba ang treasure mo ngayon? Ano ba ang kayamanan? Ano ba ang possession mo ngayon? Na nagiging hadlang upang ikaw ay lumapit sa Panginoon, na ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Ang tanong, kaya mo ba na yan ay isuko sa Kanya kapalit ng buhay na kasama siya? Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa lalaking mayaman, the rich young ruler, ang tanong sa kanya, Lord, anong gagawin ko para makapasok sa karya ng langit? You know the law, sabi ng Panginoon. Love the Lord your God. Sabi niya, lahat ito, Panginoon, nagawa ko na. Lumaki ako sa Sunday school. Nag-church ako. Sabi ni Lord, isa na lang ang kulang. Ilan? Isa na lang ang kulang. Lahat ng kayamanan mo, ibenta mo, ibigay mo sa mga pulubi, sumunod ka sa akin. Pero, nung marinig ito ng rich young ruler, mga kapatid, nalungkot siya. Sabi niyo po, bakit? Hindi niya kaya yung cost. Tanong ko sa iyo, are you willing to surrender that treasure, yung kayamanan na yan, na nasa sa iyo, kapalit ng buhay ni Kristo? At dumating ang panahon. Actually, ang sabi doon, the Lord loved. Parang impress ang Panginoon doon sa lalaking mayaman. He loved that young, rich, young ruler. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, kung itong lalaking ito ay sumunod sa kanya, higit na kayamanan ang masusumpungan niya. Sabi niyo po bakit? Nakikita ni Lord, malaki ang umahadlang sa kanya, ang kanyang kayamanan ay umahadlang sa kanya sa mas marami, mas kayamanan na darating sa buhay niya. Kung pinakawalan niya yon, mas marami ang ipapalit ng Panginoon. At ang kayamanan ng kalangitan, ibabagsak sa kanya. Sabi mo sa tayo mo, mangyayari sa iyo. Kapag ang buhay mo total, isinurrender mo sa Panginoon, mga kapatid, papalitan niya ng Panginoon. Yung mga nawala ng pamilya, mas maraming pamilya. Yung nawala ng kanyang kayamanan, mas maraming kayamanan ang ipapalit ng kaguranan. Kaya kung ikaw, ang umihadlang sa atin ngayon ay mga kayamanan na ito, subukan mo lang, subukan mo. Surrender mo kay Lord. Isuko mo sa Lord. Mas marami ang ipapalit dyan ng Panginoon. And later on, nalaman ko, mga kapatid, sabi sa kasaysayan, ito palang lalaking ito, sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagsuko din kay Lord. At siya ngayon ay tinatawag na Barnabas. Si Barnabas pala yung rich young ruler na yun. Sino si Barnabas? Yung tagatulong. Yung taga-support sa misyon, sa mga nangangailangan, nagbibigay siya. Even sa panahon ni Paul, tumutulong siya. Na-convert. Mas higit ang kanyang nasumpuhan. Mas mayaman siya ngayon dahil sa kanyang kayamanan ay ang kanyang kaharian. He is pleased to give you the kingdom. Kaya lang minsan ang tao
napipigilan. Dahil ang nakikita niya, yung present lang, yung kaunti lang na kayamanan. Pero yung dulo niya, kapag sinuko mo yan, binigay mo yan sa kagurangan, mas maraming ipapalit ng ating kagurangan. So every moment sa buhay ni Pablo, mga kapatid, was an opportunity to honor, to serve the Lord, to glorify the name of the Lord. At ang kanyang passion na ito was no longer sa kanyang religion or sa kanyang safety, kundi sa relationship niya sa Panginoon. Kaya inabutan siya ng sakuna sa dagat, inabutan siya ng bagyo, kinugat siya ng ahas, lahat ito, mga kapatid, walang halaga sa kanya sapagkat mas mahalaga sa kanya ang buhay na kasama siya. Kasama si Kristo sa langit. Kaya dito, kung makikita mo, ang gustong-gusto na ni Pablo ngayon, sabi niya, kung ako lang, sabi niya, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang pumunta, pero tatapusin niya yung kanyang gawain. Sa dulo ng kanyang buhay, ano sinabi niya? I have finished the race. Natapos niya yung kanyang takbuhin. Kaya itong pagtapos na ito ng kanyang takbuhin, he was able to finish the race strong. Kaya sa atin ngayon, I encourage you, church, to finish the race strong. Kung nagsimula kang malakas, tapusin mong malakas sapagkat kasama natin ang Diyos na nagpapalakas. Honor Him in words, in deeds. Igalang natin, itaas natin ang Panginoon sa iyong salita, sa ating salita, sa ating mga gawa. Pangalawa, the passion to die for Christ. Not only yung passion sa paglilingkod, to honor, but passion to die. Nasa Kanya, para sa Kanya, wala nang halaga ang buhay na ito. Sapagkat nasumpungan niya, mas mahalaga. Sino? Si Kristo. Anong sabi niya? To die is gain. Tayo minsan, takot mamatay. Kaya kangani, pag nagbaliw ka sa tinampo, naghiling-hiling ka. Baka mabunggo kaya ako. Takot tayo mamatay. Pero sa isang pananampalataya, nakikita natin kay Apostol Pablo, at sabi niya, for me, to live is Christ and to die is gain. He is looking forward na itong buhay sa kabila, mga kapatid, ay mas pakinabang para sa kanya. Sabi niyo bakit? Sapagkat sa kabilang buhay, mas mayaman, mas matagumpay, sapagkat ang kasama natin ang Diyos na buhay. Nandun yung kanyang mindset. Say that word, mindset. Na for him to die is gain. Nagpapakita na siya hindi takot na mawalan, hindi takot na mamatay, sapagkat siya ay dati na patay. Kailan? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. The life that I live now is no longer mine. It is Christ who lives in me. Kapatid, tanong ko sa iyo, sino ang nabubuhay sa iyo ngayon? Tingnan mo ang eternity mo, kasama mo ang Diyos. Better than any earthly life na nandito ngayon. Beyond compare. Ang buhay natin dito, walang katumbas sa buhay na darating. Sa buhay natin bukas, mas matindi. Ikaw ay mas mayaman, ikaw ay mas maganda, ikaw ay mas perfect sa piling ng ating Panginoon. Kaya kapatid, tanawin natin ang buhay na ito. Na tayo ay merong pag-asa, na tayo ay merong kumpiyansa, na tayo ay merong kagalakan, isang kagalakan at kumpiyansa at pag-asa na nakaangkla sa reward ng ating Panginoon. Kaya yung mga namatay kay Kristo, mga kapatid, merong corona sa harapan ng Panginoon. Sabi sa Colossians 3:3, pakibasa. For the life is not given to Christ. When Christ, who is your life, appears, then you also appear with glory. Magiging tayong kasama ng Panginoon. Kasama mo ang Diyos sa huling mga panahon. Dito maaaring hindi mo nakikita, pero doon makikita mo ang pamukhaan sa presensya ng Panginoon sa kanyang kaharian. Sabi nga sa Romans 14:8, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or whether we die, we belong to the Lord. Kaya, serve Him till death. All the days of your life, be used for the glory of God. Tanong ko sa iyo, willing ka ba? Revelations 14:13, pakibasa. Blessed are the who die in the Lord. From now on, they will rest. Matthew 16:25, pakibasa.
For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Kaya isang desisyon na ang iyong buhay pakawalan mo sa kamay ng Panginoon, that is the best decision na iyong ginawa. Bakit? Sapagkat ikaw ngayon ay merong buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito nagsimula kailan? Nung tinanggap mo siya, nung nag-surrender ka sa Kanya, nung siya ay ginawa mong hari at Panginoon ng iyong buhay. Pastor, bakit namamatay? In order to transfer. Process lang na dinadaanan. Pero ang buhay na walang hanggan, nagsimula nung magdesisyon ka na kasama siya. Magdesisyon ka na siya ang Panginoon ng buhay nito. Nawalan ka na ng buhay. Bakit? Naibigay mo na sa Kanya. Kaya ang buhay mo ngayon ay ang buhay niya. Binigay niya sa iyo. Hindi ka lugi sa Diyos. Kaya nga, sabi sa Matthew 10:37, pakibasa, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow is not worthy of me. Lahat ito, isusurrender mo. Pati ang loved ones mo, pati ang love life mo, pati ang trabaho mo, pati ang commitments mo, isusurrender mo kapalit ng pagsurrender mo kay Kristo. Kapag mas mahal mo ang iyong magulang kaysa sa Kanya, you are not worthy of Him. Kapag mas mahal mo yung love life mo kaysa Kanya, you are not worthy of Him. Kapag mas mahal mo yung trabaho mo kaysa Kanya, you are not worthy of Him. Ano sabi niya? Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Anyone who loves their father or mother, Pastor, family yan eh. Di ba mahal natin ang family? Yes, mahal natin ang family. But the priority is the Lord. The Lord, yan ang priority, your family, and your ministry. Kaya mahalin mo ang Diyos above all things in this life. Mahalin mo siya in your mind, in your strength, in your soul, in your heart, with all your heart. Love the Lord your God. And take note, mga kapatid, sabihin niyo ano yun? Kapag binalga mo itong greatest commandment na yun, that is your greatest sin in life. Why? Because that was the greatest commandment given by the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Kaya, mga kapatid, si Lord ang priority natin. At nakita ito ni Paul sa kanyang suffering, sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan, na si Kristo ang kanyang tinitingnan. Sabi niya, let my life or death be a spotlight on the greatness of Christ. Naluwalhati ang Panginoon sa kanyang kamatayan. Bakit? Siya ay nanindigan na hindi kayang pigilan ng kamatayan ang kanyang commitment sa kagurangan. Kapatid, ano ba ang pumipigil sa iyo ngayon sa paglilingkod kay Kristo? Ano ba ang nagiging hadlang sa iyo ngayon sa paglapit sa Panginoon? Ano ba ang nagiging hadlang sa iyo para ikaw magsimba? Ano ba ang hadlang sa iyo upang ikaw ay magbasa? Ano ba ang hadlang sa iyo upang ikaw ay mag-pray? Lahat ng ito, mga kapatid, kinakailangan lagpasan mo upang ikaw ay mabuhay na karapat-dapat kay Kristo. Anybody, anyone who loves his father, his mother, or loved ones more than the Lord is not worthy of me. Dito makikita mo yung passion ni Apostol Pablo for Christ. Naturally overflowed in the passion for preaching the gospel, building up believers, seeing Christ form in others. Nakikita yung paglilingkod niya, yung ministry, yung kanyang pagpupunta-punta sa iba't ibang mga lugar upang sila ay mabahagi na ng kaligtasan na dala ng ating kagurangan. At ang kanyang pinakamalalim na passion sa buhay, motivation sa buhay, si Kristo mismo. Sino bang inspirasyon mo sa paglilingkod? Sometimes, ang tao, ang inspirasyon niya ay matibayon. Kaya ako, ang inspirasyon ko, pag ako naglingkod, garo, inuumaw ako kang tao. Mga kapatid, hindi. Dapat ginagawa natin, priority ang Panginoon. Dahil siya ang number one sa ating buhay. Sometimes, nakafocus tayo sa skill, no longer sa relationship natin sa Panginoon. Ma-practice nga ako, tama ko yan. Dahil nalugod nagbabasa, sige na sa practice. Hindi masama mag-practice. Hindi masama na ikaw nagtatais ka sa iyong tabak. Hindi masama. Ang point ko is dapat meron kang time
sa iyong buhay sa Panginoon sapagkat yung prayer, yung Bible reading, yung pag-worship sa Panginoon, mga kapatid, yun ang priority natin. Tayo ay anak ng Diyos. Ang iyong panalangin, yan ang iyong hininga. Ang iyong word of God na binabasa, yan ang iyong pagkain ng iyong kaluluwa. At magiging malakas ka kapag ikaw ay malapit sa Kanya. If you are separated from the Lord, you will become weak. Anong sabi niya sa John 15? Apart from me, you can do nothing. Do you want to accomplish something? Dikitan mo ang Panginoon. Be connected with the Lord. Kung ikaw man ay kinokorek, kung ikaw man pinapatamaan, magpatama ka sapagkat yan ay nakabubuti sa iyong paglago sa ating pananampalataya sa kaguranan. To die for Him was not a loss. It was the culmination of His passion, being with Christ forever. Para sa Kanya, yung Kanyang kamatayan, hindi katapusan. Yan ang graduation sapagkat doon katanggap siya ng putong ng buhay. Sabi nga ng isang author, ang buhay na nasa kamay ng Diyos ay laging matibay, dumagsama ng unos. Sabi naman sa katain mo, kasama natin ang Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang aming buhay. Mabuhay kami, mamatay. Ikaw ang sentro ng aming paglilingkod. Narito po ang iyong mga anak. Handang tumanggap. Handang magsuko ng kanilang buhay. Ang dalangin namin sa umagang ito, O God. We would like to recommit our lives to you. Na anuman ang mga hadlang, anuman ang mga sagabal, nais naming iwanan sa iyong paanan upang aming puntahan ang cross na iyong binibigay sa iyong mga anak dito sa sanlibutan. Pagpalain mo po ang lahat, pati ang mga naka-online, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.